Hi everyone, so for today's video, come with me as I change my colostomy bag. So nakikita niyo naman kakatapos ko lang maligo and I'm so happy kasi gumana na yung mic ko. So I hope marinig niyo na to ng mas malinaw na version. So tinanggal ko yung colostomy bag ko during na naliligo ako kanina kasi kailangan sometimes maisama niyo siya sa paliligo kasi iba yung feeling na nahugasan siya habang naliligo compared sa punas-punas lang. So, ginagawa ko yun sometimes once a week or once every 2 weeks lang. Pag basta every time yung papalit lang ako, kailan ko gusto. Yan. Depende naman kasi sa atin kung tuwing kailan tayo nagpapalit. Iba-iba kasi tayo. So, ayan. Dapat meron tayong abang na plastic water. So, yung gagamitin kong colostomy bag ngayon is from what? This is from Hollister. So, ganyan yung tsura niya. Kuha lang ako ng plastic para just in case magdumi yung tiyan ko. May pangsalo. Kasi, diba, pag ileostomy ka, medyo watery type yung dumi mo. So, time to time may lumalabas dyan. So, agapan mo na. So, kunin mo lang siya, bukayin mo ganyan. And then, ipit mo sa shorts or underwear. Para lahat ng poops na mapupunta dun sa plastic. So, ganyan. So, ganyan itsura niya. Pwede mo rin siya itupipa kung hindi ka comfortable. Basta make sure na nakaipit mabuti. Hindi ko na ikakat tong video para tuloy-tuloy na lang. So, first, kuha tayo ng alcohol para sanitize natin ang kamay natin. And then, kuha tayo ng stoma powder. Gamit tayo ng stoma powder. This is from Hollister. Kasi medyo may sugat ako dito sa stoma ko, sa paligid. Nag-beach kasi kami tapos nababad yung bituka ko sa wafer kasi wala akong dalang spare na bag. So, biglaan lang yung pagsama ko. So, ganyan. Lagyan mo lang yung paligid. Tapos, pwede mo siya gently press lang para kumapit yung stoma powder habang binababad mo siya. So, ayan. Ganyan yung itsura niya. Habang binababad natin, kunin na natin tong gunting and yung wafer mo. So, buksan na natin siya. So, this is a convex type. Yung convex, yung nakaumbok yung gilid. Ayan. Kita niyo. Ayan. Hindi siya flat. Tapos, pwede kayong gumamit ng ganito, yung stoma sizer. So, ipapasok mo yung stoma mo dyan sa loob ng butas para makuha mo yung desire mo na what? Na size. So, ako, ginamit ko is 29mm. Pero pwede rin ako sa 25. So, it's up to you guys kung gusto niyo na may allowance yung tiyan nyo or wala. Kasi, mahirap din naman pag sobrang sakal na sakal yung bituka natin. May tendency kasi masugat. So, yun. Yung sa akin kasi dati sobrang liit lang. Tapos parang feeling ko, nung tumaba ako ngayon, lumaki yung bituka ko. So, nag-expand yung size. So, ito na ako. I-cut na natin sa gitna. Sa desired na shape or size na gusto niyo. Yung iba kasi, grabe, sobrang sipag. Sinishape din nila yung itsura ng bag nila. Yung stoma nila, yung wafer, dinidikit na ganyan. Tapos, kung ano itsura nung hulma ng bituka nila. Ganun din yung cut nila sa wafer. Pero, ayoko na kasi medyo nakakasal ako.
So, I just like it na bilog lang. So, ayan. Ganun yun. Then, after that, pwede nyo rin isukat dun kung kumasya ba or masikip. Para ma-adjust mo. So, ayan. Feeling ko sakto naman siya. So, kuha ako ng tissue. Wipe ko lang yung gilid. Para matanggal yung sharpness ng pinaggupitan dito. Pwede mo rin siya i-ganyan. Para lumambot yung gilid. Tapos after that, set aside mo muna yung wafer. Then, nakasan mo to. Para matanggal yung excess na stomach powder. Then I'm going to use this Brava Skin Barrier Spray. This is a sting-free barrier spray. Kasi meron kasi may mga alcohol content. So, pag may sugat kayo na ganyan, huwag kayo gumamit ng iwanan ng wine. Kasi sobrang hapdi talaga ng parang ang hinihiwa. Sobrang sakit. Ganun siya. So, spray nyo lang siya dyan. Palibot. Palibot ng tiyan nyo. Sama nyo na rin yung pagkakabitan ng bag mo. So, ganun. Antayin mo lang na na-dry ng slime. Para dumikit yung bag ng wafer. Kasi may minsan, yung wafer natin, hindi siya dumidikit kapag basa yung pinagkakabitan. So, para kumabit siya, make sure nyo na tuyo yung area, yung palibot. Ganun. So, ayan. Pinapaprayan ko using this kasi medyo matigas naman siya. Pero pwede nyo rin tutukan ng electric fan na gusto nyo. So, habang tuyo na, pwede na natin i-remove yung film nito. Or, sabi ng iba, para tumagal daw yung colostomy bag ninyo, pwede nyo siyang i-blower yung paligid nito. Or, kung wala ka namang blower, pwede mo rin siyang i-rub sa palm mo na ganyan. Hanggang mag-warm yung palibot ng mismong wafer. Ganyan. So, mga few seconds or depende sa inyo, basta na-feel nyo na na-warm na siya. Ako kasi hindi ko na masyadong ginagawa yung ganitong technique. Dahil sanay na ako. Oh, I'm living with my stomach for 14 years. That's almost half of my life. So, after that, tsaka na natin siya i-insert dito sa stomach. I-shoot nyo mabuti. Yan. Tapos, i-press nyo muna para make sure na makabit siyang mabuti and hindi masasayang yung wafer natin kasi yun naman medyo mahal to. Expensive talaga, especially Hollister na brand. Gagamit ako dito ng Clear na colostomy bag. Pero may opaque din ito, yung hindi nakikita yung dumi. Pero ito yung prefer ko ngayon kasi napadalas yung kain ko sa Samyup. So, ayun. Gusto ko makita yung mga kinain ko. Para na monitor natin kung lumalabas na talaga. So, after that, nakabit na properly. So, ito nakakahatak din. Ay, hindi siya nakakahatak. Meron kasing convex na nakakahatak yung dito sa gilid. Ito kasi yung so, ayan. Tanggalin na natin to. Parang film niya rin. Ayan, yung ganito. So, i-didikit na natin siyang mabuti. Ayan. Tapos, i-press nyo lang din yung paligid. And then, also sa ilalim. Meron kasi siyang part dun sa ilalim. So, tanggalin nyo na lang din. Medyo hindi okay itong video ko na ginagawa ngayon kasi ang init talaga guys. So, pagpasensyahan nyo na. If may questions kayo, feel free na mag-comment below if ano yung gusto nyong masagot. So, pwede na natin tanggalin pa yung plastic sa ilalim. Ay, dumikit. Ayun, pwede na natin tanggalin yun. So, hindi naman dumi yung tiyan ko.
Pati sa baba, i-press nyo na lang din. So, ayan. Okay na siya. Tapos, diin nyo na lang ng slide ulit. Ay, yung purpose ng convex, para din to sa, usually, sa mga lubog yung bituka. Or hindi naka-oscillate. Hindi nakalabas mabuti yung bituka. So, para ma-push yung bituka na pa ganyan. Ayan o. Time. Nakalabas siya para mas mabilis yung dumi. So, ayun lang. That's it. So, itago na natin siya. Ganito ako magtago ng bag. Sa mga naka-curious talaga. Diyan. Kung paano. Ganyan siya. So, make sure na naka-high waist. Pero yung iba kasi, ganito yung prefer nila. Usually, nakakita ko ganito. Di ganyan na. Nakalabas yung bag. And then, ibababa lang nila yung damit nila. Pero ako, prefer ko yung high waist talaga. Kahit may doble ako or wala. Or dress, man, or pants. Mas gusto ko yung naka-high waist. Mas comfortable. Mas feeling ko secured siya. Unlike nung nakaganito. Kasi walang support eh. So, itago na lang natin siya. Yun lang naman. Pero, nasa sa inyo yan kung ano yung komportable kayo. So, ganun yung itsura niya. So, diba? Parang halal. So, that's it guys. I hope nanood kayo. Char. So, next time ulit. See you on the next vlog. Bye!